Igan, isang Pinay sa Israel ang kumpirmadong patay sa gitna ng gulo ngayon sa Middle East ay mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter. Sabi ng Pangulo, ang bakay ng Pilipina ay natukoy ng kanyang mister na isa ring OFW sa Israel. Nagpaabot po ng pakikiramay ang Philippine Embassy sa Israel at magbibigay ng tulong sa pamilya ng Pinay. Patuloy rin daw na minomonitor ng gobyerno ang kalagayan ng iba pang mga Pilipino sa Middle East. Ditong Sabado, nagpakawala ng missile attacks ang Amerika at Israel sa Iran. Kabilang sa mga napatay ang Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei at ilan niyang kamag-anak. Ayon kay US President Donald Trump, patuloy nilang aatakin ang Iran kapag hindi nito tinigil ang kanilang nuclear at ballistic missile programs. Kinondena ng Iran ang mga pag-atake sa kanilang bansa at Supreme Leader. Agad nilang tinarget ang mga lugar sa Middle East kung saan may US military bases gaya ng Tel Aviv. Sa mga nangangailangan ng tulong kaugnay sa gulo sa Middle East, makikita niyo po ang emergency number ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa inyong screen. Dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East, posibleng maapektuhan ang presyo ng mga produktong petrolyo ayon kay Senador Win Gatchalian. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Gatchalian na kung tataas pa ang presyo ng langis, posible ring makaapekto ito sa presyo ng iba pang produkto tulad ng pagkain. Ilang linggo nang tumataas ang presyo ng oil products sa bansa at kabilang sa mga dahilan ay ang mga nangyayari sa Middle East, partikular sa Iran ayon sa Department of Energy. Ayon sa Reuters, sinusuri na rin ng iba't ibang gobyerno sa Asia ang kanilang supply ng langis dahil dito. Pinag-aaralan na rin ang pagkakaroon ng alternatibong shipping route dahil apektado na rin ng gulo sa Middle East ang Strait of Hormuz na pangunahing dinaraanan ng mga oil tanker. Halos 2.2 milyong Pilipino ang naiipit sa gulo sa Middle East sa gitna ng sumiklab na gyera ng Iran laban sa Amerika at Israel. Base sa datos ng Department of Foreign Affairs, pinakamarami sa United Arab Emirates, Saudi Arabia at Qatar. Nasa 800 Pinoy naman ang nasa Iran. Mga kapuso, kung kayo po ay nasa Middle East o kaya naman ay may kaanak sa Middle East na nangangailangan ng tulong, may emergency hotline numbers at iba pang contact information ang Overseas Workers Welfare Administration na pwede ninyong tawagan. Meron din pong mga numero na specific sa mga apektadong lugar gaya sa Bahrain, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, at United Arab Emirates. Mga kapuso, asang iinit na at magiging maalinsangan ng panahon sa mga susunod na araw. Ayon po kasi sa Pag-asa, patuloy na kasing humihina ang hanging amihan. Tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng mainit na isris. At sa ngayon mga kapuso, inihintay na lang po natin ang deklarasyon sa pagtatapos ng amihan season at pagsisimula ng dry season o yung tinatawag nating tag-init. Pero mga kapuso, kahit na ideklara na ang tag-init, posible pa rin pong ulan, lalo na po ang mga local thunderstorm na karaniwang namumuo matapos ang napakainit na maghapon. Samantala, maganda po sa total lunar eclipse bukas. Nangyayari po ang total lunar eclipse kapag ang anino ng Earth o ng mundo ay tumatakip pansamantala sa liwanag ng buwan. At ayon sa Pag-asa, lilitaw po ang buwan bago mag-alas 6 ng gabi bukas. Sa mga sandaling iyon ay nagaganap na po ang partial eclipse kaya hindi na natin ito makikita. Magsisimulang makita ang pagdilim ng buwan pasado alas 7 ng gabi. Magaganap po ang maximum eclipse pasado alas 7:30. Take note mga kapuso. At bukod po sa Pilipinas, masasaksihan din po ang total lunar eclipse sa East Asia, Australia, Central Pacific at malaking bahagi ng Amerika. Dito po sa ating bansa, tatagal ng halos 1 oras ang eclipse. Ako po si Angel Pertiera
Know the weather before you go. Parang mag-safe lagi. Mga kapuso. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.